A dangerous infection is gripping Japan. High alert. That's because of a mysterious infection that is surging across the country. Health experts in Japan are urging people to take precautions. Isang nakakabahala na pangyayari ang nangyayari sa Japan ngayon dahil tumataas ang bilang ng isang misteryosong impeksyon, isang pandemya na kumakalat sa buong bansa na ikinababahala ng gobyerno ng Japan, at dahil dito naka-high alert ang buong bansa. Ano nga ba ang misteryosong impeksyon na kumakalat ngayon sa Japan? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Siya nga pala, mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat, kaibigan, sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Naka-high alert ngayon ang Japan dahil sa isang misteryosong impeksyon na kumakalat sa buong bansa. Nagpayo ang Ministry of Health ng Japan sa mga tao na sundin ang mga hakbang na gaya ng sa pandemya ng COVID upang malabanan ang impeksyong bakterya na kadalasang kilala bilang STSS. Pero ano nga ba ang panganib sa impeksyong ito? Ano ang mga sintomas nito? At paano ito kumakalat ng mabilis sa buong Japan? Ang susunod na ulat ay nagbibigay ng mga sagot sa mga mahalagang tanong na ito. Ayon sa first post, ang Japan ngayon ay kinaharapan ng posibleng krisis sa kalusugan, isang misteryoso at bihira ngunit mapanganib na impeksyon ang nakapasok sa bansang ito na kumakalat ng mabilis habang ang mga doktor at opisyal ng kalusugan ay nagpapakahirap na tukuyin ang sanhi nito. Tinatawag ng mga doktor ang impeksyong bakterya na ito na Streptococcal Toxic Shock Syndrome o mas kilala bilang STSS. Ang karamihan sa mga kaso ng STSS ay sanhi ng isang bakterya na kilala bilang Strep A. Ang mga sintomas ito ay katulad ng dulot ng iba't ibang strain ng virus ng corona. Maaring magdulot ito ng sakit sa lalamunan, lalo na sa mga bata. Maraming tao ang maaring magkaroon ng impeksyon nang hindi nila alam dahil hindi sila nagkakasakit. Kaya sa kalaunan, sila ay naging carrier ng impeksyon. Ang mga matatanda ay maaaring magkaroon ng sintomas na katulad ng pangkaraniwang sipon, at sa ilang kaso, ang mga sintomas ay maaaring maging mas malubha tulad ng tonsillitis, pneumonia at meningitis. Ang impeksyong Strep A ay maaaring gamutin sa pamamagitan ng antibiotic, ngunit ang mga malulubhang kaso ay maaaring mangangailangan ng agarang pangangalaga mula sa profesional na medisina. Sa ilang mga kaso, maaari itong magdulot ng malubhang karamdaman, komplikasyon sa kalusugan at maging kamatayan, lalo na sa matatanda na higit sa 30 taong gulang. Humigit kumulang sa 30% ng mga kaso ng STSS ang naging sanhi ng kamatayan. Kaya paano nga kumakalat ang impeksyong ito? Katulad ng COVID-19, kumakalat ito sa pamamagitan ng patak ng laway at pisikal na kontak. Maaari rin itong makapagdulot ng impeksyon sa mga pasyente sa pamamagitan ng mga sugat sa mga kamay at paa. Kinumpirma ng mga otoridad sa Japan ang pagkalat ng isang napakataas na nakakahawang uri ng STSS. Patuloy pa rin itong iniimbestigahan ng National Institute of Infectious Disease ng Japan o NIID. Nakikita nila na ang bilang ng mga kaso sa 2024 ay lalampas sa mga naitala noong 2023. Hanggang sa ngayon, mayroon ng 378 na kaso na naitala ngayong taon sa halos lahat ng 47 na prefectures ng Japan. Noong 2023, 941 na kaso ang naitala. Kaya ano nga ba ang sanhi ng mabilis na pagtaas ng mga impeksyon na ito sa Japan mula noong nakarang taon? Sa palagay ng ilang mga eksperto, ito ay konektado sa pag-alis ng mga paghihigpit na ipinatupad ng pandemya ng virus ng corona. Tinanggal ng Japan ang lahat ng patakaran sa border noong April 2023. Noong Mayo 2023, ibinaba ng gobyerno ang status ng COVID-19 mula sa Class 2 na kinabibilangan ng tuberculosis at SARS patungo sa Class 5. Ano pat inilagay ito sa legal na parehong antas ng pangkaraniwan na trangkaso. Dahil sa mga hakbang na ito, marami ang bumaba sa kanilang pag-iingat. Marami ang nagpabaya sa mga simpleng hakbang upang maiwasan
ang impeksyon tulad ng pagsuot ng mga maskara at pagsasanitize ng mga kamay. Habang nanatiling misteryo ang sanhi ng mga impeksyon ito, hinihikayat ng Ministry of Health ng Japan ang kanilang mga mamayan na sundin ang parehong hakbang sa kalinisan na kailang sinunod noong unang panahon ng paglaganap ng COVID-19. Ngunit ang tanong ay, kung babalik na ba sa Japan ang paraan ng pamumuhay noong panahon ng pandemya? Ano sa tingin nyo, mga kaibigan? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. James 4:8. Magsilapit kayo sa Diyos at siya lalapit sa inyong makasalanan at dalisahin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Mga kaibigan, ito na ang panahon ng paglapit natin sa ating Panginoong Diyos dahil baka huli na ang lahat. Kung tayo ay lalapit sa ating Panginoong Diyos, ay baka mawala na ang proseso ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Dahil ang ating Panginoong Diyos na punong pari ay bababa na sa ating mundo upang tayo kunin niya sa langit na bayan. Tayo maganda dahil nalalapit na ang araw ng paghukom ng Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Salamat po Panginoon dahil kami ay naalagaan po ninyo. Binibigyan niyo po kami Panginoon ng mga babala na makita po nawa namin Panginoon na kami po'y nabubuhay na sa huling kapanahunan. Tulungan kami at pakaingatan ang inyong mga anak lalong higit sa mga nakikinig ng panalangin ito. Salamat po Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ay magsamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.